Mr. Site Locator, isang masipag na site locator po, umulat umaraw man, magbablog po para magbigay po sa inyo ng magagandang property. Bali for today's video, nandito po kami sa Lopez, Quezon, kung saan bibisita po kami na isang property na may sukat na 3 hectares po. Sa explain ko muna po bago kami pumasok sa may pinaka property. Bali dyan po kami galing sa road na yan. Papalabas po siya ng national road na nasa 800 meters na lang po. National road na po tayo. So mapapansin po natin hindi pa siya cemented road, pero maganda naman po yung pinakakalsada niya, wala naman putik. Ayan. So ito po yung pinaka road na bibisitahin natin property. Pero explain ko muna po bago po tayo tuluyang pumasok. Tayo po ay may dadaanan na mga right of way. Kaya mga right of way, dahil mayroon tayong mga possible na daan po, hindi po possible talagang daan po na ibibigay po mismo ng may-ari. Dito po pwede tayong kumuha ng right of way, which is 50 meters po, na pag-aari din po ni seller, na bibisitahin natin ng 3 hectares. And then meron din po ditong right of way dyan sa may gawi po na yan. Usod tayo ng konti. Yan po ay maglalaro lang na nasa 40 meters po, nasa property na po tayo. Yan naman po ay pag-aari naman po ng kanyang pamangkin. And then sa susunod naman po doon, meron din po nung right of way na cemented pathway na po, na binigay din naman po nung kabilang property para sa mga taong dumadaan po doon papasok sa property. So ayan po, medyo mabait po yung nasa dulong property po. Nagbigay po siya ng 4 meters na pathway para po doon sa mga nakatira po doon sa may dulo pa, lampas pa doon sa property yung bibisitahin natin na 3 hectares. Ayan, bago po tayo tuluyang pumasok, please po pa-share, pa-subscribe po at pakipindot na rin po yung notification bell po natin para updated po kayo sa aming mga property na ipa-vlog. So tara, lalakarin po natin, pasok na po tayo sa property. Lakarin po natin yung 50 meters po na right of way. Yan, lakad na tayo. So yan, lalakad na po tayo sa pinaka right of way po ng property, Mapapansin niyo po si tatay, nagtuturo na po siya. So ayun na po yung pinaka simula po nung property sa may gawi dyan. Ayan, tinuturo niya po yung isang possible pa na maging daan, bukod po dito sa dinadaanan natin na pagmamayari din po niya, So meron pa pong isang daan na kung ito po ay maglalaro po sa nasa 50 meters, so doon po daw po sa may bakod na yon. Ayan po yung pinaka barangay road. So pag pumaganyan po tayo, yan naman daw po ay nasa 40 meters lang hanggang sa makarating tayo ng property. So tara, dito muna tayo dadaan sa sinasabi ni tatay na pwede rin tayong kumuha ng right of way, kasi nga po ay ito ay sa kanya din. So lakad tayo. Kaya naman po lumusong ng sasakyan, hindi naman siya mahirap pasukin, kasi nga po ay medyo slope lang ng konti, gradual na pagka-slope. So nandito na po tayo sa may pinaka area. Ayan. Ito pa! Okay. Ayan. So tinuro na ni tatay. So tama po, nasa 50 meters lang po yung pinaka right of way po natin. Ayan po yung pinaka kalsada po, So kayang-kaya pong lumusong ng sasakyan. Makikita po natin, pantayan po yung pinaka road niya. So kaya pong makapasok ng 4 wheels dito. So dito na po yung pinaka start ng property, kung saan makikita natin itong puno ng niyog na to. And then makikita po natin yung pinaka hilera po ng niyog, paganyan po siya. So yan, tapos ito po kabila na po ng property. Ito naman po yung property na ibibisit natin for today. So tara, pasok tayo. Sa dala po. So yan mismo si owner po yung nag-guide po sa atin, si tatay po mismo. So yan, punong-puno ng saging. And then kung mapapansin po natin yung mga niyog natin, medyo may kataasan na po, pero hindi naman siya ganun ka taas. Tapos may mga puno po tayo dyan ng kawayan. Ayan. May sampalok dun sa may gawi dun.
Tara, lakad tayo. So yan, lakad po tayo. Bali dito sa part na to, mapapansin po natin, may mga part na punong-puno siya ng niyog. I mean po ng saging po saging po yung pinaka nakatanim dito sa may part na to. So ito daw po ay naglalaro sa nasa 1,000 kapuno ng saging. And then yung ating naman pong niyog, ito po ay nasa 350 kapuno. So explain din po sa akin ni tatay, bali po ito po ay naglulukad po ng nasa 10,000 kabuo every 45 days. So sa pera daw po, minsan kumikita na daw po siya ng nasa 26,000 to 27,000. Bali alis na daw po yung lahat ng gastos nun. So may sure return income na po itong property na to. So ang gandahan po nito, kahit may right of way po siya, ay sinasagot na po ni seller po ang right of way, kasi nga po dun sa isang dadaanan po ay pamangkin po niya ang may-ari, and then dun sa isang po pwede naman natin kuhanan ng daan is pag may-ari naman po niya. So wala po tayo i-worry about dun sa right of way, at napakaiksi lang naman po 40 meters lang po, nasa barangay road na po tayo. So yan, sako pa po yung mga kawayan po na yan, Yan, meron tayong pa pwedeng ipambakod or ipagtayo ng kubo if ever po na i-avail nitong property na to. Ayan. So punong-puno ng saging dito sa part na to. So explain lang po sa akin ni owner, itong saging po na to, itong lahat ng saging na nakapaloob sa property, bali ito daw po ay nagkakapera po siya sa loob na isang linggo ng nasa 1,000 to 1,500 po sa saging naman po iyon. So every week naman po, hindi naman daw po talaga masisiro. May puno tayo ng sampalok, ang laki ng puno ng sampalok dito. Nasa talalakad tayo, ikutin pa natin yung property. So ulitin ko lang po, ito po ay 3 hectares. So ayan si tatay, si mismong owner po ang guide ko po today. Parang pure na saging ang dyan tayo, ang dami no? Dami. So napakarami natin puno ng kawayan dito sa may part na to. Ito talaga, isang kumpulan ng mga saging talaga, dami. Dito tayo dumaki, babaw na. Dito na tayo lumusot. Daan din yun. Okay po, sige po. Pakita na. Ay, may mga kawayan din sa part na yun. Dami. So doon daw tayo lulusot sa may kabila, kalsada din daw yon. Sabi ni tatay, doon daw tayo lalabas. So may ikot talaga natin si 3 hectares. So yan, iikot pa rin po tayo ng property. Bali dito sa part na to, puro saging pa rin po yung makikita po natin, So, at may ilan din pong mga puno ng niyog. Ayan. Medyo may kataasan na ng konti. Pero yung saging talaga nangingibabaw talaga dun sa pinaka-area. Kumpul-kumpul talaga siya. And then ito property po na to is nasa 800 meters lang po, nasa National Road na po tayo. And then ito po ay nasa 25 kilometers po. Nasa town proper po na to, tayo ng Lopez, Quezon. Banana plantation, parang ganun tong property na to. Dami.
So dati daw po mas malaki sa 1,500 yung kinikita po ni owner dito. Kaya lang po ngayon tag-araw, medyo naurong po kasi yung mga bunga ng saging. So bumaba po sa 1,000 to 1,500 na lang yung nakokobra niya every week. So yan, sako pa rin po yan, yung may mga kumpulan na saging na yan. Hanggang doon po yan sa may maraming kawayan. Doon sa may part po na yun, ano. So sako pa rin po yun. Tapos, ayun po, bali, medyo akit tayo ng konti. Konti lang naman po. Medyo inabot na tayo ng init. So explain ko po about sa documents. Ito po ay nasa mother title pa. So, huhugot lang po tayo ng 3 hectares. Ito nga pong binibidyohan natin. Ito po yung pinakabinabenta na po ni tatay. Ay, talagang punong-puno po talaga ng saging. Yan, kasama pa yung mahuganihang ari. Kasama pa po. Ari, ang pinakamagitan mahugani, pero aming tanim yan. Ayan, bali doon tayo lalabas sa may pinaka right side kung saan sabi nga po ni tatay may nakabakod na po dito, no. So ito na po yung pinaka landeras patungo doon sa kabilang property. So dito na lang tayo magigilid. Ayan. So punong-puno pa rin ng saging. So, ang pinaka-end po ng property is yung mahogany po na yan. So, dito na po tayo mag-e-end. Yan. Iba na po may-ari niyan. Yung sa hilera na yan. Ayun po yung mahogany. So, mapapansin naman po natin ano, may bakod. Tapos mahogany. And then, dito na po yan. So, ganun po yung pinaka-style po ng landeras. So kanina po habang nagkukwentuhan kami ni tatay, bali in-explain niya po, ito po ay, ulitin ko lang po, nasa mother title, ito po ay may kabuang sukat na nasa 6 hectares. So ang nangyari po, patay na po yung nasa title, yun po ay yung nanay at tatay niya. And then anim po silang magkakapatid, and then buhay po yung 5. So may isang patay na lang po, ano. So ito po ay hinati na po sa dalawa. Pinasukatan na po nila, hinati po nila ng 3 hectares. So may sukat na po si 3 hectares. Kaya lang po ay hindi pa lang po daw po yun tituluhan ng panibago po, ano. So pinasukat lang talaga lang nila. So yan, sako pa po ng property yan. Bali parang umikot po kami ng pinaka property po, ano. So nahagip po ng mata ko tong gilid na to na punong-puno po ng niyog. Yan, kasako pa po yan ng property. Bali kung mapapansin po natin, sabi ko nga po ito po ay nasukat na pero hindi pa lang po talaga naihiwalay pa sa title. Ito po ay pinabakuran na po ni owner. Ayan po, oh. So yan, bakod na siya. Kaya alam na po yung parang pinakalanderas to another property. Ayan. So punong-puno pa rin siya ng tanim, oh. Punong-puno siya ng niyog dito sa part na to. Ganda. So tara, bali liliban muna po ako ng kabilang property. Bali in-explain po kasi sa akin ni seller, meron daw pong pinaka-pathway sa may gilid ng property. So ito po 'yon. So pwede rin daw po na dito dumaan. Kaya lang po pinabakuran na po kasi niya. So ito po ay another property na, pero may ginawang pathway po para daw po sa mga nakatira dito. Pero ito po ay hindi na po sakop ng property po, ano. So in-explain ko lang po mabuti para mas maliwanag po yung reality po nung property. Yan. Yung gilid na yan, tinatamaan ng
camera ko is property po lahat yan. Yan po is 3 hectares. So magigilid na lang ako dito. Yan, sako pa po yan. So explain po sa akin ni seller. Dati daw po dito daw po sila dumadaan para daw po napapasok nila yung motor nila. Pero doon naman para po hindi po sila dadaan doon sa may pinaka right of way po. Ano, dahil nga po napabakuran na po nila, so doon na po sila dumadaan sa may unahan. Pero dito po, pwede po tayong pumasok kung gusto natin na makapasok po yung pinaka motor po natin. Ayan. So ito yung sinasabi ni tatay na mga possible din na daan bukod dun sa mga ibibigay nilang dalawang right to way na pagkukuhanan natin. So yan, mapapansin po natin, doon ako galing. Dito po ako galing sa may road na yan. Tapos po ito pong ginigiliran ko na yan, bakod po yan po ay property. So pinapakita ko lang po sa inyo yung nagiging daan ng mga tao dito. Ayan, may daan tao. Tapos po ang pinakamuhon po niya is ito po, pakita ko sa inyo ha. Ayan po. So yan po si muhon. So ang katugon po niyan doon na daw po sa may dulo na yon. So tara, lakad pa tayo. So mapapansin po natin, nananawid po ako ng pathway po So mapapansin din po natin, ito pong may bako na to, ito yung binibisita nating property. Tapos po ang kagandahan po, itong kabila din po is meron na rin po siyang bakod. Ibig sabihin po talagang hindi ka na po maliligaw dun sa property po dahil ito pong kabila na to nagpabakod din po sila. So both side po ay bakod na po nila yung mga properties nila. So parang naglalakad ako sa gitna ng daan. Ayan yung daan tao. Tapos ito yung property Chinek ko lang po, talagang palibot po talaga siya ng bakod. Yung property, ayan po property napakaganda, punong-puno ng niyog. Punong-puno ng saging. Yan. So lalabas na po tayo ng pinaka property. Dito na lang po ako dumaan sa may gilid po, yung sinasabi ko nga pundaan. Hindi na po ako nagdaan dun sa may right of way na pinasukan natin kanina. So talagang inikot ko talaga siya. So yan po, bali isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Bali ito po ay may sukat po na 3 hectares po kung sakali po na magustuhan nyo itong properties na to, pwede nyo po kaming i-message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. Ayan, isang magandang farm lot. At kung sakali po meron akong hindi nabanggit na details about dito sa property na to, meron po kami description sa baba. Pwede nyo pong i-click yun. Nandun po yung mga ibang details po namin. So yan po, lalabas na po kami ng property. Avail na po kayo. Thank you po.